DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas ang oras, 14 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Inulan man tayo at binagyo at binayon ni Christine. Magandang hapon pa rin Luzon, Visayas, Mindanao. Thank God it's Friday. Maghanap pa rin tayo ng mga bagay na ating maaaring ipagpasalamat. Salamat sa Diyos dahil tayo ay buhay. Salamat sa Diyos dahil tayo ay narito pa upang matugay-gayan ang isa na namang edisyon ng Break Time sa DZRH. Kasama niyo po, yes, Thea Pecho Corpuz. Ito po yung lingkod mga kaibigan, si Ray Sipan. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino at hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong Thank God It's Friday. Hagupit ng bagyong Christine, 46 ang iniulat na namatay. 20 naman ang nawawala ayon yan sa Office of Civil Defense. 12 lugar sa bansa na sa ilalim po ngayon ng state of calamity, sanhi ng pinsala ng bagyong Christine. Halos 25 milyong pisong pinsala ng bagyong Christine sa infrastruktura at agrikultura ayon yan sa NDRRMC. Higit 3 milyong residente na perwisyo ng bagyong Christine sa buong bansa ayon sa DSWD. 6 na dam sa Luzon nagpakawala ng tubig. Binmalay, Pangasinan nakaranas na ng pagbaha. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagutos daw po na gamitin sa rescue and relief operations ang mga presidential helicopter. 30,000 pasaherong naipit sa mga pantalan at paliparan sanhi ng bagyong Christine. Ayon yan sa DOTR. Presyo ng petrolyo, asahan daw po ang... Nako, laban-laban. Dagdag bawas. Ay, dagdag. Asahan daw po ang dagdag bawas sa susunod na linggo ayon sa DOE. Bagyong Christine, naungusan ang bagyong Ondoy sa matinding buhos ng ulan. Ayon yan sa Pag-asa. Wow. So, na-dethrone na si Ondoy. Oo, mas matindi. The reigning doon sa naranasan ko na lang na baha kagabi. Oo, nakita ko yung post mo. Baha sa, ano yun? Sa Camagong? Mayapis. Mayapis. Mayapis, hindi madaanan. Tapos yung Camagong, ilog. Bagong ilog, Camagong. Pangambaho ng buwelta, pangambang bumuwelta ang bagyong Christine dahil sa tinatawag na Fujiwara effect. Abay kahit paano ay maliit na raw ang tsansa. Ay, mabuti naman. Ayon sa Pag-asa. Ay, salamat naman. Akala ng karamihan ay magtatagpo pa rito si Christine at Leon. Mas malakas kasi si Christine kaysa dun sa isa. Kay Leon. Isa pa parating. Kaya nalusaw niya na ba? O pupunta pa rin? Nasindak. Oo. So hindi na pwede. Oo. Hindi pa pwede kasi magkakasunod-sunod. Parang ganun, sabi ni Christine sa Leon, no? Stop! Narito muna ang isa nating flash report. Flash Report. Flash Report! Bago natin ibigay ang detalye ng ating mga nagbabagang balita, narito muna ang isang flash report. Babae patay matapos masagasaan ng truck sa Tondo, Maynila. Idetalye mo paano yan nangyari, RH29 Boy G. Boy Gonzales. Kaya namatay ang isang 60 anyos na gulang na babae na nakilalang si Zenaida Bobier, residente ng 8th Street dito sa Pretil, Tondo, Manila. Nasagasaan ng tractor head along westbound lane ng Raxabago Street, kanto ng Wanluna sa Tondo. Ayon kay Police Major Anthony Olgado, ang hepe ng Manila District Traffic Enforcement Unit, dumilitaw sa investigasyon ng kanilang mga tuwang na
na itong minamaneho ng tractor head ni na si Jerry Labore ay lumiko sa kanang bahagi ng southbound lane patungo ng Juan Luna Street sa westbound lane ng Raksabago Street. At habang nasa proseso ng kanang bahagi ng likurang bahagi ng trailer ay tumama at nasagasaan ang nabanggit na biktima at na noon ay tumatawid sa naturang lugar. Nagtamo ng fatal injury na agad na kinamatay ng naturang biktima. Samantala, yung driver ng truck ay inimbestigahan na ngayon ng mga tauhan ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit. So, boy, yes. hindi nakita yung si nanay. Oo. Naku naman. Parang sinasabi nila blind parang spot. Blind spot. Oo, blind spot nga yan. Driver ng truck. Correct. Kaya hindi niya napansin itong 60 anyos na babae na nakatira din malapit doon sa lugar sa Pretil Market. Patawid ba siya? Ano Patawid. bang ginagawa niya sa kalsada? O bakit nagmamadali? Hindi ba niya napansin? Hindi ba niya napansin na may kahabaan pa yung truck at trailer eh. Oo. Tractor head, trailer, truck at hindi napansin yung naturang biktima na nasagasaan. Kanina lamang ito nangyari ay alas 2 ng hapon. Sana man lang Kanina lamang sana man lang may nakakita doon sa kay nanay, pinigilan muna siyang tumawid. Ha? Oo, sumigaw man lang yung iba mga nakakita pero hindi rin napansin. Kaya yan yung blind spot daw, yung pinaka hindi napansin itong truck ng naturang driver. Kaya ngayon ay iniimbestigahan na, dinala na siya sa itong si Jerry Labore, ang driver ng tractor head na may trailer sa headquarters ng MPDTEU. Nagsa-cellphone ba yung biktima, Boy G? Hindi naman. Nagsa-cellphone ba? Nagsa-cellphone ba? Ano bang ginagawa ng biktima habang tumatawid lang. Oo. So bang hindi niya rin napansin na hindi niya nakalkula ang kanyang papalapit sa kanya pagtawid. yung likurang bahagi ng truck. Nakikiramay tayo sa pamilya ng nasawi. Ayan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Kaya sa ating mga pedestrian, motorista, iba yung pag-iingat kapag tayo nasa kalsada. Iwasan yung kanang bahagi ng mga sasakyan. Regardless, actually, basta ikaw ay tumatawid hanggat hindi pa klaro ang iyong paligid. Totoo, pedestrian, siklista, motorsiklo ang minamaneho mo. Pasintabi po lalo na pag truck. Pasintabi. Oo, yan yung mga mahilig kasing sumingit. Yun, hindi nyo kasi napapansin, hindi nyo kasi alam, ang Oo, hirap din po ng correct. may mga blind spot. Ibig sabihin may mga hindi po nakikita ang yan. isang driver, ang isang tsuper Wala sa kasing habang mata siya sa ay likod. nasa loob ng kanyang sasakyan. Totoo yan. Oo. Tayo, dahil nakikita natin yung sasakyan, huwag natin i-assume na nakikita tayo. Ayan. Pero siyempre, ingat po tayo Ingat. lahat. Iba yung pag-iingat. Sa lahat ho yan, sa mga motorista, sa mga pedestrian. Yun. Yeah. At palabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 255 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Bacnotan, La Union o 255 kilometers kanluran, timog kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometro kada oras malapit sa gitna, bugso na hanggang 115 kilometro kada oras at kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras. Sa ngayon ay nakataas pa ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Hilagang kanlurang bahagi ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, hilagang bahagi ng Bataan, habang nasa signal number 1 pa ang mga lugar ng Batanes, iba pang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, iba pang bahagi ng Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, hilagang bahagi ng Palawan kabilang ang Calamian at Cuyo Islands, Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur at
Burias Island. Nakalabas na raw si Christine. Yun. Yan Yun, ang latest kapopos from lang mula Pag-asa. sa Pag-asa. Bye-bye. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Christine, pero may mga nakataas pa ring signal sa ilang mga lugar, signal number 2 and number 1. Bye-bye Christine, never come back. Huwag na babalik ha. Okay. Hindi na siya welcome sa listahan ng mga pangalan ng bagyo. Kasi sinalanta niya tayong lahat. Totoo yan. Saka hinigitan niya si Ondoy. Hindi siya nagpa-outshine. Dinethrone niya si Ondoy. Bad you, Christine. Dahil dyan, umabot na po sa 46 katao ang iniulat na namatay, habang 20 naman ang nawawala sa pananalasa ng bagyong Christine. Ito po ang latest report na inilabas ng Office of Civil Defense batay sa nakalap nilang mga datos, bagaman kailangan pang ma-validate ang lahat ng mga report. Ayon po kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, karamihan daw po ng mga inulat na namatay ay sa Bicol Region na naitala sa 28. Sa Calabarzon ay 15, tig-isa ang namatay sa Ilocos Region, Central Luzon at maging sa may Zamboanga Peninsula. 20 inulat namang nawawala hanggang sa ngayon, habang 7 inulat na nasugatan sa pananalasa ng bagyong Christine. Samantala, umakyat pa sa 28 ang napaulat na namatay sa Bicol Region dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Sa talaan ng Police Regional Office 5, 9 naman ang napaulat na nasugatan habang 3 ang nawawala sa kabikulan. Nasa 314,300 at siyam na individual o katumbas ng 106,303 pamilya sa buong rehiyon ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center matapos bahain ang nasa 586 na barangay. Samantalang pumalo sa 4,303 ang pasaherong na stranded sa mga pantalan sa Bicol Region dahil sa hagupit ng bagyong Christine. Ayon sa PRO5, isa sa ilalim pa sa balidasyon ang datos na naitala sa kanilang situation report. Samantala naman, umakyat na po sa 14 katao ang namatay sa landslide sa Purok B, Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas dahil naman sa bagyong Christine. Ayon po sa Police Regional Office Calabarzon, kabilang po sa mga namatay ang 7 minor de edad. Samantalang 3 ang sugatan, 3 ang nawawala matapos matabunan ng lupa sa sitio Tagbakin, Lipa City. Sa report po ng Lipa City Police Station, nakalabas pa raw po ng bahay bago tuluyang matabunan ng lupa ang mga biktimang sina Melanie De Silva Lianes, alias Jimwell at alias Mike, na pawang mga sugatan. Bigo namang mailabas ang 10 buwang gulang na sanggol, 10 taong gulang na batang babae at hindi rin nakalabas ang 25 anyos na si Marilu Mendoza Lianes. Nagpapagaling pa mga sugatan sa ospital habang nagpapatuloy po ang search and rescue operations sa mga nawawala. Samantala, maraming lugar sa bansa ang nasa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha, landslides at pinsala epekto pa rin ng bagyong Christine. Deklaradong nasa state of calamity sa mga sumusunod na lugar: lalawigan ng Cavite, mga bayan ng Mulanay, Tagkawayan at Lukban sa Quezon Province. Mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Donsol at Matnog sa Bicol Region. At ang Samar at Calbayog City naman sa Eastern Visayas. Sa ilalim ng state of calamity, malayang makagagamit ng calamity funds ang nabanggit na mga lugar para magamit sa mabilis na tulong sa mga kababayan nilang nasalanta ng bagyong Christine. Nasa higit sa 15.2 milyong piso naman ang naiulat na pinsala sa infrastruktura dahil po sa severe tropical storm Christine. Habang sa agrikultura naman ay nasa 9.7 million pesos din po ang naitalang pinsala. Ito po ay ayon mismo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sa report po ng NDRRMC, nasa 2.6 million katao o katumbas sa 500,000 pamilya naman ang naapektuhan. Kabilang po ang rehiyon ng Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon, maging sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga, Bangsamoro Region at Cordillera Region.
Samantala, umakyat na sa 3.3 milyong residente ang naapektuhan ng severe tropical storm Christine. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, ang bilang ay katumbas ng mahigit sa 805,000 pamilya, kabilang ang nasa 40,000 na mula sa Ilocos Region. Hanggang kaninang umaga, nasa 75,000 pamilya ang nananatili sa mga evacuation center ng gobyerno. Sinabi ni Dumlao na lumobo ng mahigit sa 1,000,000 ang dami ng mga naapektuhan matapos dumating ang reports o datos mula sa Regions 1, 2 at Central Luzon. Samantala, iniulat ng DSWD na umabot na sa 111 milyong piso ang halaga ng humanitarian aid ang naipalabas ng ahensya, kabilang ang 150,000 food packs at non-food items. Kinukulang na raw ho ng pagkain at tubig ang mga taga Naga City na napektuhan ng Bagyong Christine. Sa mismong situation briefing ng Malacanang sa epekto ng Bagyong Christine, nanawagan po ang nangagarang tulong sa national government si Naga City Mayor Nelson Legacion, kabilang na ang pagkain, tubig at damit. Aminado po ang mayor na hanggang hindi nadadaanan ng ilang highways at hindi nakakarating ang ayuda sa kanilang lugar ay may hirapan ang mga taga Naga City. I must admit, Mr. President, at hinihingi po namin yung tulong, particularly ng DSWD. Kinukulang na po kami sa pagkain, sa tubig, kung matutulungan po kami. So, ang tingin po namin, Mr. President, hanggat hindi pa nakukross yung highways at hanggat hindi pa po nakakarating yung mga ayuda coming from Metro Manila, from the national government, ay mas mahihirapan pa po kami. Ang dinig ho ni Naga City Mayor Nelson Legacion. Babalikan pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. 30,000 pasahero ang naipit sa mga pantalan at paliparan sanhi ng Bagyong Christine, at Pangulong BBM ipinag-utos na gamitin sa rescue and relief operations ang presidential helicopters. Pilipinas, ang oras alas 4:36 ng hapon. RH Break Time. At maging ang presidential choppers ay gagamitin na para sa rescue at relief efforts sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Ito ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa bahagi ng kanyang direktiba sa AFP, PNP, BFP at Philippine Coast Guard personnel upang umalalay sa mga binagyo. Sa isang mahabang pahayag, sinabi ng Pangulo na tutulong ang gobyerno sa paraan ng land, air and sea. Kanselado rin ang lahat ng leave ng lahat ng personnel na sa uniform services, liban na lang kung may medical reason. Inisa-isa rin ng Pangulo ang lahat ng kanyang cabinet secretaries na pangunahan ng relief at rehabilitation work sa mga lugar na matinding napinsala ng Bagyong Christine. Para naman sa pagkain, inatasan ng Pangulo ang DA na magpakalat ng kadiwa o rolling stores upang maabot ang mga binagyo. Samantala, ito na sa ating linya, Ms. Thea, ang Head of Public Relations ng Manila Electric Company o Meralco. Yun, dahil ating may alamin yung mga lugar na wala pa ring supply ng kuryente hanggang sa ngayon. Matapos na tayo po'y sarantain ng Bagyong Christine mula pa kahapon o isang araw pa. Ano ha? By force or by choice? Hindi ba kasi nawalan ng kuryente kasi kinakailangan. Iba kailangan kasi para lalo pag binabaha na, okay, malakas ang bigwas ng for hangin. For safety ng mga residente. Meron namang yung iba nabagsakan ng puno, bumagsak yung kawad. Ganyan. Ating alamin, nasa atin na pong linya mga kaibigan si Ma'am Claire Feliciano mula sa Meralco. Ma'am Claire, magandang this is hapon. Ray Sibayan and also si Ms. Thea Pecho Corpus. Sir Ray and Ms. Thea, magandang hapon po sa inyo at salamat po sa oportunidad na ito na makapagbigay ng update tungkol dito sa naging epekto sa Meralco franchise area nitong Bagyong Christine. Opo. Ilan na po ma'am yung mga lugar ho na talagang wala pa rin pong supply ngayon ng kuryente?
Opo sir, no, actually kami po sa Meralco tuloy-tuloy naman po yung ginagawa nating restoration efforts, no. Actually, last night po naranasan natin yung pinakamaraming naapektuhan ng kawalan ng serbisyo ng kuryente dahil nga dito sa masamang panahon. Umabot po kasi last night ng 566,000 yung nawala ng kuryente sa buong franchise area na po yan ng Meralco. Pero dahil sa tuloy-tuloy na ginagawang pagre-restore po natin ng serbisyo, as of last update natin, 2 p.m. po today, ay bumaba na po ito to 240,000 customers. Ayun, halos na kalahati na. Dito, yes po, tama po kayo. And karamihan po dito, ito pong south, no, yung hardest hit natin, particularly yung Cavite area, yung pinakamarami po natin. Cavite, Laguna po. Pero meron din tayong mangilan-ngilan pa sa Batangas, Quezon, Bulacan, Metro Manila at Rizal. Ayun, abay buti naman ano ha. Pero sa Metro Manila ho, 100% na ho ba? Tama ba 'yon? Meron bang nawalan sa Metro Manila? No? Yes sir, dito po sa Metro Manila, meron pa po tayong mga mangilan-ngilan na areas na naaapektuhan. Pero again, ang amin pong mga crew ay walang tigil sa pagre-restore ng serbisyo and tuloy-tuloy lang po 'yan hangga't naibalik ang serbisyo sa lahat ng naapektuhang customer. Ano po yung mga naging problema, Ma'am Claire? Yung iba kaya nawalan ng kuryente, nabagsakan na ba ng mga punong kahoy, napatid yung mga kawad? Paano po? Opo, salamat sir. Actually sir, yung experience natin dito talagang, kung mapapansin nyo, sobrang lakas po talaga ng hangin. So marami pong nagbagsakang mga puno na tumama sa aming mga facility. So meron po tayong mga naapektong mga linya, meron din pong mga poste. And then, last night naman nakita natin na medyo lumakas din yung ulan, no, particularly dito sa Metro Manila. And ganun din po yung naranasan sa South. So because of that, meron din pong area na coming from that, binaha naman po. And syempre, alam naman po natin, bago po natin ibalik ang serbisyo dito sa mga lugar, particularly itong mga binaha, we have to make sure na ligtas na po, no? So base po dito sa aming huling impormasyon, meron pa pong mga bahang areas sa Bacoor City sa Cavite at sa Binyan at Santa Cruz sa Laguna. Ayun. So mga lugar, yung iba kinailangan lang ma'am dahil nga sobrang lakas ng hangin at sa pagbaha. Pero yung iba ma'am, meron bang mga na-report na nawalan ng kuryente dahil merong na-aksidente, nabangga ang poste, nabali ang poste? Kamusta nga po pala yung nabaling poste ma'am? Okay na ba yun? Kasama po ang mga facilities namin. Meron po talaga kaming facility sa kabuuan ng aming franchise area. Kasama dyan yung mga poste at mga linya ng kuryente na na-damage dahil dito sa bagyo. Pero syempre, agad-agad po naman natin yung inaayos. So ngayon, in terms of the actual effects sa amin, ongoing assessment pa yan dahil syempre, ang priority po natin ngayon ay yung maibalik agad yung serbisyo sa lahat po ng mga customers natin na naapektuhan. But makakaasa po ang aming mga customers, no, na hindi naman po kami titigil. Sana magtuloy-tuloy na po itong magandang panahon para sana by the end of the day, most of the affected customers po nabalik na ang serbisyo ng kuryente. Maghintay lang po sila, ma'am, ano? Yes po, kunting pasensya. Mga ilang oras na lang, ma'am. At pasensya, pero makakaasa po kayo, hindi po kami titigil hanggat hindi namin nababalik sa lahat po yung serbisyo. Within the day po ba makakaasa yung mga nawalan ng kuryente na ma-restore na ang power supply sa kanilang mga areas? Ang nakikita po namin, majority nung affected, actually this morning parang nasa 400 pa yan. So nakikita po namin majority po niyan nabalik na po. Mga konti na lang po yung matitira, which we hope over the next few days, siguro ito po yung mga kung halimbawang baha pa, hindi pa pwedeng ibalik. Hindi namin masabi, no, kung talagang hindi naman namin madidiktahan kung huhupa na ang baha. Pero isa po ito sa mga tinitingnan natin. But again, majority po, by the end of the day, mababalik. Dahil sa ganitong mga problema, Ma'am Claire, no, tuwing may ganitong kalamidad, siguro, I think it's about time na ibaon na natin sa lupa ang mga kable ng kuryente. Ano po? Sa Mandaluyong po, Ma'am Claire, nagsimula na raw po sila, meron na raw po silang launching. Nag-launch na po sila nung tinatawag na Integrated Underground Wiring System. Opo, I think, sir, in terms of yung underground, paglilipat ng mga facilities underground, alam naman po natin, meron hindi ganun kadali. May kaakibat po yan na cost. No? Yes. So kung kakayanin ba natin itong cost na ito, kasi syempre, itong facilities na ito po ay magiging charge din sa mga customers. So, kailangan po ng masusing pag-aaral. Pero tama po kayo, actually, meron po tayo mga mangilan-ngilang lugar dito sa franchise area ng Meralco na naka-underground po yung cables nila. Pero
yung mga lugar na ito, halimbawa po, bago pa po kasi mag-start ang development nila, halimbawa yung sa BGC po, na consider na po yung sa master planning, yung paglalagay ng kable sa ilalim. Umpisa pa bago lang. pa na-develop, ano? Oo. Yes, tama po kayo. Pero syempre ngayon, nakikita natin overhead yung mga linya natin. Kung kakailanganin po natin na ilagay sa ilalim, syempre mas madugo, mas mabusisi ang gagawin natin. Totoo yan. But again, kami naman po ay patuloy ang pakikipag-ugnayan sa local government units. I think there are some po na mayroong mga ordinansa dahil gusto nga rin po nila eventually malipat underground yung mga siguro sa mga LGUs, Ma'am Claire, dapat magkaroon nila ng mga sponsor para hindi na ibabalikat sa mga customer ang mga additional cost niyan. Opo, kaya nga kami, siyempre tayo po, bago po tayo magpatupad ng ganitong programa, very mindful po tayo dahil ang meron po, Meralco, lahat ng... Pero open po rito, ma'am, no, ang Meralco. Sa review. Tama po ito, no? I think ito rin yata ay pwede rin suportahan mismo ng Meralco to ganito mga proyekto para maging safe na po tayo. Opo sir, kami naman po ay very proactively working with all the local government units pagdating sa mga ganitong proyekto. And syempre kasama din po sa pag-address natin ng mga facilities natin na ganito, especially nagkakaproblema tayo sa mga salasalabat na linya. Correct. Meron din po tayong programa na tinatawag nating Anti-Urban Blight Campaign na isang tuloy-tuloy na programa kung saan kasama po ang local government unit, kasama din ang mga partners natin sa mga telco companies, cable companies, ay nag-iikot po tayo at inaayos po natin itong mga problemadong may mga problemang mga linya para ayusin na pagkaayos po nito. Syempre, kasama na din po ito sa kampanya natin for public safety. Thank you so much, ma'am. And tuloy-tuloy po yung ginagawa nating aktibidad dito. Maraming salamat, Miss Claire Feliciano, salamat ang Public po. Relations Head ng Meralco. Magandang hapon, ma'am, and ingat po kayo. Thank you po, Sir Ian. Miss Thea, magandang hapon po. Ingat din po kayo. Thank you so much. Si Ma'am Claire Feliciano, ang Chief ng Public Relations ng Manila Electric Company. So, hopefully, within the day, ma-restore na yung ibang power supply ng ating mga kababayan. Pero if not, basta in the next few days. Yes. Alright. Maagap naman ang Meralco. Dagdagan lang ng pasensya kasi tayo, lahat naman tayo, nasalanta naman ng tinamaan Bagyong talaga Christine. tayo ng Bagyong Christine. Pero tama yan, no? Yung Mandaluyong LGU, nako, saludo sa inyo. Abay, ibabaon na sa lupa. Yeah. Akala ko ibabaon na sa limot. Ang mga kable na ninanakaw. Huwag na maibaon sa limot. Ibabaon ano na sa lupa. gagawin pala dun sa mga wires? Same wires ba yung gagamitin? Hindi, bago yan. Ibebenta. Yung mga, ano tawag yun? Copper wires? Spaghetti. So, matutuwa yung mga ano niyan. Ano? Di ba maraming yung mga 4 kilo? Oo, yung mga siyempre, mga luma na alam pa, yung pa ibaon mo. Pasintabi lang kasi di ba yan yung madalas na target. Magre-rewiring kasi yan eh. Oo, tama. Talaga. Pilipinas, ang oras, alas 4:46 ng hapon. Pinas ang oras, alas 4:49 ng hapon. RH Break Time. At atin nang papasukin ang mga reports mula sa labas. Pinsala ng bagyo sa Batangas at Cavite na silip na ni Pangulong BBM. Nag-aerial inspection si Pangulong BBM kanina. Correct. Naka-helicopter. Correct. I-detalye mo ang balitang yan, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea, Ray, nakita na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon sa ilang lugar na naapektuhan ng Bagyong Christine matapos ang isinagawang aerial inspection. Mula sa NCR, kabilang sa inikot ng Pangulo, ang Lipa, Lemery at Nasugbu area sa Batangas at ang bahagi ng Noveleta sa Cavite. Kasama ni Pangulong Marcos sa aerial inspection ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang sina DILG Secretary John V. Cremulya at DPWH Secretary Manuel Bonoan. Layo ng hakbang na ito ng Pangulo na personal na tingnan ang pinsala ng bagyo para mailatag ang kinakailangang pagtugon sa bawat lugar. Batay sa ibinahaging mga larawan sa media, malawak ang pagbaha sa ilang bahagi ng Calabarzon at may nasirang mga kalsada. Samantala bukas ay sisilipin naman ni PBBM ang Bicol Region, partikular ang Naga City sa Camarines Sur. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat RH14, Leth Narciso. Samantala naman, multi-billion pesos daw po na flood control budget. Tatalakayin sa budget deliberations. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Maas. Lakay Raymond.
Ray, tiyak na hindi makaliligtas at pag-uusapan sa budget deliberations para sa 2025 national budget ang bilyones na pondo na inilalaan sa mga flood control projects. Ito'y kasunod ng report na mahigit 60 billion pesos ang inilaan sa flood control projects sa Bicol Region para sa 2023 at 2024. Ngunit matindi ang naranasan nilang pagbaha. Ayon kay Senate President Francis T. Escudero, sa pagsisimula ng plenary budget deliberation sa November 4 ay tiyak na ito mapag-uusapan, lalo na kung may sasalangay ang budget na ng DPWH, DNR, DILG, DSWD at ang OCD-DNB. Sabi ni Escudero, hindi lang ilahanapin kung sino may pananagutan kundi tiyakin na hindi na maulit ang ganitong sitwasyon sa 2025 budget. Noong 2023 ay may 380 billion pesos na flood control budget ang bansa. May 349 billion pesos ngayong 2024 at 271 billion pesos para sa 2025 batay sa NEP o National Expenditure Program. Ibinahagi din ni Senate President Escudero na ngayon na possible na ang lahat na makalsada sa Sorsogon ay kanyang inatasan ng mga kababayan na tulungan ng mga Taga-Albay at Camarines Sur sa road clearing operations at cleanup drive. Bukas ang inasahan nilang pagkilos sa panguna ni Governor Edwin Hamor at mga municipal mayors ng Sorsogon. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat lakay Raymond Adpa. Samantala, Kamara dinagdagan ang pondo para sa mga ayuda sa isinumiting 2025 General Appropriations Bill sa Senado. Idetalye mo RH12 Milky Roganan. Manang Milky. Kaya at Ray, formal lang isinumite ng Kamara at natanggap na rin ng Senado ang 6.352 trillion pesos na panukalang budget sa 2025 na nakatutok sa social services at food security. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang panukalang budget ay naglaan ng malaking pondo para sa mahirap, magsasaka, mag-aaral at mga sundalo. Sabi ni Co, dinagdagan ng Kamara ang pondo para sa assistance to individuals in crisis situations at ayuda para sa Kapos ang Kita program sa ilalim ng Department of Budget and Management. Layunin nito na matulungan ang mga may trabaho pero kulang naman ang sahod. May dagdag ding pondo para sa edukasyon, agrikultura at maging sa subsistence allowance na mga sundalo. Dahil naisumite na ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill, inaasahan na tatalakay na ito ng Senado. Target ang 2 kapulungan ng Kongreso na matapos ang pagtalakay sa Disyembre para managdaan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 budget bill bago magpasko. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Milky. Samantala naman, meron tayong update sa nangyari pong sunog dyan sa may Barangay Marcelo Green sa Parañaque City. Sa report ni RH27 Noche Cacas, Noche! Lakay Ray at Miss Daya, nakataas pa rin sa ikatlog na alarma itong sunog sa Marcelo Green Village, sa Barangay Marcelo Green, sa lungsod ng Parañaque. Batay sa inisyal na report ng Parañaque Bureau of Fire Protection, isang residential area ang kasalukuyang binubumbahan pa rin ng tubig. Tambak ang mga fire truck dito sa bahagi ng Creekville kung saan sinisika pa rin na makontrol ng pamatay sunog. Bago mag alas 3 kanina nang magsimula ang apoy, na agad itinaas sa third alarm na ilang minuto lamang ang nakalipas. Mag-2 oras nang nasusunog ang naturang mga bahay. Mamaya magbibigay pa tayo ng iba pang update kaugnay nga dito sa sunog na third alarm. Ayon sa 27 na Chikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Samantala, kumustahin naman natin ang kalagayan ng ating mga kasama na nandyan ngayon sa Camarines Sur. Idetalye mo ang sitwasyon dyan, RH52, Eniel Parrosa. Eniel. Miss Daya at Lakay Ray, nagkasundo at nagkaisa itong PNP Special Action Force maging ang Philippine Red Cross na pangunahan na yung pag-clear nitong Maharlika Highway o yung National Road na nagdudugtong sa mga areas ng bayan ng Milaora at yung Naga City na may tuturing na ground zero kung paano natin tawagin ng pagmadulot ng Bagyong Christine dito sa Kabikulan. Wala kasi ni isa sa elemento ng mga lokal na pamahalaan
ang nagtutungo sa area para asikasuhin itong yung nag-congest ba at nag-traffic jam na ng mga sasakyan dito sa bahagi ito ng Maharlika Highway. Yung kilometrong baha na ating napapanood ngayon sa RH News Television. Edniel? Naku. Naputol. Ano nangyari kay Edniel? Babalikan natin si Edniel. Nawala signal. Naputol ang kalsada. Ngayon naman naputol signal. Oo. Pero at least kini-clear na. Ganyan naman talaga. Yung mga kasi nag-congest na, ibig sabihin na nabarahan na yung dadaanan kasi dami stranded. Ng mga sasakyan na nalubog sa baha. Hello, Edniel? Taya at Ray, binabanggit nyo nga, ito na, yung PNP Special Action Force at Philippine Red Cross ay nagkusa na. Kumbaga, wala naman yung magdadali nito. Tayo na. At nanawagan na rin si PRC Chairman, former Senator Dick Gordon at dito sa bahagi ng Philippine National Police na makipag-coordinate na at makipagtulungan itong ating mga kababayang underground dahil marami dito, Lakay Ray at Mistea, ay mga driver o may-ari ng sasakyan na nagre-refuse o hindi nakikipag-coordinate. Plug yung kalsada. Paputol-putol si Edniel. Ano ba nangyayari sa signal ni Edniel dyan sa Kabikulan? May nahirapan pa rin tayo dyan ng mag-establish. Ano ba yung dala niya? Naka-satellite phone ba ngayon? I think dala ba niya yung ating satellite? Ay naku, tuluyan na nga naputol. Mamaya, mga alamin pa natin. Pipilitin nating malaman kung ano ba ang mga pinakahuling pangyayari para nga naman maidugsong na. Diba? Ma-clear na at makabiyahin na ng maalwan ang ating mga kababayan nakabaylan dyan sa Kabikulan. Samantala, 42 kalsada nga mula sa 7 rehiyon sa bansa ang hindi pa rin nadaraanan dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa DPWH, 8 rito ay mula sa CAR, 9 sa Metro Manila, 1 sa Region 1, 2 sa Region 2, 1 sa Region 3, 6 sa Region 4A at 15 naman sa Region 5. Bunsod anya ito ng mga pagbaha, landslide, mga nabuwal na puno, mga nasirang tulay at iba pa. Una rito, ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang full mobilization ng Armed Forces of the Philippines para i-airlift na ang mga relief goods sa mga apektadong lugar. Samantala naman, 9 na bayan po ang lubog pa rin sa baha sa Camarines Sur, isa sa mga probinsya sa bansa na matinding napinsala ng Bagyong Christine. Ito po ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mensahe sa isinagawang situational briefing sa Malacanang. Dahil po dito sinabi ng Pangulo na pahirapan nga ang pagpasok ng mga food supply sa mga residenteng apektado at na-stranded po sa baha. Pero tiniyak daw po ng Pangulo na makakarating ang tulong sa kanila ito man ay sa pamamagitan ng kalupaan, karagatan at papawirin. At darito na muli si Edniel Parosa. Edniel, update. Yes. Yun. Salamat. Ayun, pumasok din. Ang DZRH Operation Tulong magsasagawa ng second round ng bigay ng salamat. Ngayong hapon, bali ng gabihin basta't maihatid lamang natin itong mga immediate na pangangailangan nating mga kababayan. Sa bahagi naman ng PNP, partikular ng 9th Special Action Battalion at ng Philippine Red Cross, nagkasundo na at nanguna na itong mga puwersang ito para pangunahan itong pag-clear ng daan dahil yung binabagit ko nga kanina may mga may-ari at driver na ilan sa mga sasakyang nakahambalang sa kalsada ang ayaw makipag-cooperate at tumatanggi nga na sumunod doon sa... Pwede namang ito na lang di ba? Naku, paano magtotoo? Parang mahirap. Siguro itulak-tulak, ipagilid-gilid, ganyan. Siguro kasi yung mga sasakyan... I-airlift na lang. Oo, baka naglakad na yung may-ari. Diba? Pumunta muna sa mga masisilungan. Iniwan muna. So, medyo... Yan. Go ahead, Daniel. Oo, ay problema ay hanggang sa mga oras na ito ay pakiusapan yung pag-clear ng daanan at hopefully tumalima sumunod itong mga ito. Kanawagan na ng coordination itong SAF. Yan. Nagsisikap na ma-reestablish uling kanyang connection. Alam mo naman dyan sa... Napuputol-putol ka, Edniel, pero sige lang, go ahead. Go ahead lang. Ngayon.
medyo yung signal diyan kasi sa talagang pahirapan Alam mo naman pag talagang sinalanta ng bagyo, may mga technical problem Correct. Lalo na yung mga cell site hindi gumagana. Lalo na pag walang power supply. Alright, mamaya siguro sa programang Balansyado ay may tutuloy ni Edniel Parosa ang kanyang pagulat direktamente mula dyan sa Bicol Region. Nako, wala na tayong oras, Mr. Oo, nagparamdam na eh. Pero sandali lang, ibabalita ko lang to. Alin yung nakatutok din ang tanggapan ni Senador Lito Lapid. Maaaring nakamonitor din siya sa mga binagyong lugar. And of course, meron po siyang pinuntahan itong area ng nabiktima ng sunog. Correct. Diyan sa may San Andres Bukid. Abay, present daw po ang Lingkod Lapid Team para pangunahan nga po ang pang-aabot ng tulong sa may 300 pamilya sa naturang lugar. Katuwang din po ng Lingkod Lapid sa pamahagi ng food bags at non-food items ang DSWD at PAGCOR at siyempre pati na rin ang palugaw ng DCRH Operation Tulong. Maraming salamat sa mga walang sawa sa pagbigay ng donasyon sa atin. Yes, at sa mga nagnanais pa rin po pwede kayong magpadala kagad. Yes, Operation makibahagi sa ating Operation Tabang para sa Bicolandia. Para sa mga nais magpahatid po ng inyong tulong sa mga binahang kababayan natin sa Bicol Region, maaari magpadala ng inyong donasyon. Naka-flash po ang ating mga bank and account details sa ating screen sa RHTV. Samantala sa mga nakikinig naman sa atin sa radyo, MBC Operation Tulong, sa Metrobank account po natin ang ating account number 640-7640-0864112. Again, sa Metrobank account po ng MBC Operation Tulong. Punta lang po kayo sa sa Metrobank po kung gusto niyo over the counter 640-7640-0864112. At sa ating naman BDO account naman. MBC Operation Tulong Inc. Ayan, account number po natin ay 0005-0083 0803. Ulitin natin baka malito. 0005-0803-5635. Ayun naman po ang ating BDO account number. At para sa ating mga motorista, dagdag bawas po ang presyo ng ating mga produktong petrolyo, 20 sentimo ang pagtaas sa kada litro po ng gasolina at meron namang pong posibleng rollback na 10 sentimo hanggang 30 sentimo sa kada litro ng diesel. At asahan din daw po ang pagkakaroon ng rollback sa presyo ng kada litro ng kerosene na 20 sentimo hanggang 30 sentimo. Ayan na nga. Rollback na lang, wag na yung taas. At saka bakit ang baba ng rollback? Oo nga. Ang taas nung lagi naman ganyan last time Alam mo na mga oil company natin, Di bale makakabawi rin tayo. Yan. Salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming palatuntunang break time. Ngayong thank God it's Friday, October 25. Patapos na agad. I think it's 60 days. 61 days before Christmas. Diba 61 days before Pasko na. 61. Ngayon 61 days Pasko na. It's 61 days. Okay. Merry Christmas po. Wala naman tayong pinaghahandaang pang-aginaldo, pero at least meron pa rin tayong ipagpapasalamat siguro na buhay. Siguro yung mga gustong magbigay ng aginaldo, doon na lang kayo mamigay sa mga binagyo. Ayan. Diba? Pero baka meron pa silang extra. Huwag nyo nang tanggalan ng pang-aginaldo. Ino nyo pa rin. The more blessings will come to you. The more you give, the more blessings salamat, will Ninang. come to you. Maraming salamat po. Ako po si Thea Petro Carpuz. Ito po si Ray Sibayan. Sa kalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry at Miss Kay Karen O. Yung Pilipinas ang oras 5:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.